Mahiwagang manok na apat ang paa sa isang tahimik na baryo sa isla ng Samar. May nakatirang isang mahirap ngunit masipag na magsasaka na nagngangalang Lando. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng kanyang mga alagang hayop. Simple lang ang kanyang buhay, ngunit puno ng pag-asa. Isang araw, habang siya naglalakad pauwi galing sa bukid, may napansin siyang kakaiba sa gilid ng daan. Sa ilalim ng isang matandang puno, may narinig siyang mahinang tilaok. Lumapit siya at laking gulat niya nang makita ang isang sisiw na may apat na paa. Anong klaseng nilalang ito? Bulong ni Lando sa sarili. Sa halip na matakot, kinuha niya ang sisiw at dinala pauwi. Inalagaan niya ito na parang sariling anak. Habang lumalaki ang manok, napansin ni Lando na hindi ito pangkaraniwan. Bukod sa apat nitong paa, napakabilis nitong kumilos at tila may kakaibang lakas. Hindi nagtagal, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa kakaibang manok ni Lando. Hindi yan ordinaryong manok, sabi ng isang matanda sa baryo, may kakaibang kapangyarihan yan. Dahil sa kahirapan, napaisip si Lando, kung ang manok na ito ay tunay na espesyal, baka ito na ang kanyang magiging daan upang makaahon sa hirap. Isang araw, may dumating na dayo mula sa kabilang baryo. Narinig nito ang tungkol sa manok na apat ang paa. Lando, sabi ng dayo, dalhin mo yung manok mo sa sabungan sa bayan. Maraming gustong makakita niyan. Baka diyan ka pa yumaman. Napaisip si Lando. Hindi niya alam kung tama bang isugal ang kanyang alaga. Ngunit sa hirap ng buhay, tila ito na ang kanyang pagkakataon. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, napansin niyang tila kakaiba ang tingin ng manok sa kanya. Para bang naintindihan nito ang kanyang iniisip. Kung may hiwaga ka man, bulong ni Lando, sana tulungan mo ako. At sa gabing iyon, isang misteryosong tilaok ang umalingaw-ngaw sa buong baryo, tila hudyat ng isang kakaibang kapalaran na paparating. Kasan, maagang nagising si Lando. Mabigat man ang kanyang loob, dala niya ang manok na may apat na paa papunta sa sabungan sa bayan ng Samar. Maraming tao ang nagtipon, usap-usapan pa rin ang kakaibang alaga niya. Pagdating niya sa sabungan, agad siyang napansin ng mga sabungero. Ayan na yung manok na may apat na paa, sigaw ng isa. Sigurado ka bang lalaban yan? Tanong ng isa pang sabungero na may halong pagdududa. Tahimik lang si Lando. Hawak niya ang manok, ramdam niya ang kakaibang tibok nito, parang hindi ito natatakot. Lumapit ang isang kilalang sabungero sa lugar, si Mang Caryo. Oy Lando, sabi niya, subukan mo. Ako ang kalaban mo. Tingnan natin kung totoo ang balita. Napilitan si Lando na pumayag. Ito na ang pagkakataon niya. Nang simula ng laban, agad na pumorma ang dalawang manok. Ang kalaban ay isang malaki at sanay na panabong. Maraming beses na itong nanalo. Ngunit nang magsimula ang laban, nagulat ang lahat. Ang manok ni Lando ay napakabilis. Dahil sa apat nitong paa, kakaiba ang galaw, nakakaiwas agad at mabilis umatake. Parang hindi ito napapagod. Isang malakas na talon at isang mabilis na atake. Tapos na, sigaw ng Kristo. Bumagsak ang kalaban. Nagulat ang buong sabungan. Panalo? Panalo ang manok ni Lando. Hindi makapaniwala si Lando nang lumo siya sa saya. Sa unang laban pa lang, panalo agad. Lumapit si Mang Caryo, hindi makapagsalita. Hindi ordinaryo yung manok mo, sabi niya. May kakaiba talaga. Simula noon, dumami ang gustong tumaya sa manok ni Lando. Ang pangalan niya ay unti-unting sumikat sa buong Samar. Ngunit habang papalapit ang gabi, may isang matandang lalaki na lihim na nagmamasid kay Lando. Hindi pa niya alam ang tunay na kapangyarihan ng manok na yan, bulong ng matanda. At sa di kalayuan, tila may nagbabantang panganib na unti-unting lumalapit, ang babala ng matanda. Matapos ang sangsunod-sunod na panalo ng manok ni Lando, lalo pang sumikat ang kanyang pangalan sa buong Samar. Araw-araw, dinarayo siya ng mga tao, may gustong tumaya, may gustong bumili, at may gustong alamin ang sikreto ng kanyang kakaibang alaga. Ngunit hindi lahat ng atensyon ay mabuti. Isang gabi habang pauwi si Lando galing sa sabungan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Lando, napalingon siya. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno, ang parehong matandang nakita niya noong nakaraang laban. Kilala kita, sabi ng matanda. At alam ko rin kung saan nanggaling ang manok mo. Kinabahan si Lando. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumapit ang matanda at tinitigan ng manok na may apat na paa. Hindi yan basta manok, mahinang sabi niya. Yan ay may hiwagang hindi dapat basta ginagamit sa kasakiman. Napayuko si Lando. Pero kailangan ko po, mahirap lang ako. Ito lang ang pagkakataon ko. Umiling ang matanda. Makinig ka, Lando, may kapalit ang kapangyarihan.
Habang ginagamit mo ang manok na yan para sa laban at pera, unti-unting may bagbago, hindi lang sa manok kundi pati sa'yo. Natahimik si Lando. Hindi niya alam kung maniniwala siya. Anong mangyayari? Tanong niya. Darating ang araw, sagot ng matanda, na hindi mo na makokontrol ang manok. At kapag nangyari iyon, baka huli na ang lahat. Pagkasabi noon, biglang umihip ang malakas na hangin. Nang mawala ito, wala na ang matanda. Naguluhan si Lando. Pagdating niya sa bahay, inilapag niya ang manok sa kulungan. Ngunit napansin niyang iba ang tingin nito. Mas matalim, mas parang may iniisip. Biglang tumilawak ito ng malakas, mas malakas kaysa dati. At sa isang iglap, parang kumislap ang mga mata nito sa dilim. Kinabahan si Lando. Anong klaseng nilalang ka ba talaga? Bulong niya. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. At sa labas ng kanyang bahay may mga aninong gumagalaw, tila may nagmamasid, naghihintay ng tamang oras. Nakatulog si Lando buong gabi. Paulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ng matanda. Ngunit sa tuwing may isip niya ang kanyang kahirapan, mas nangingibabaw ang kanyang pagnanais na magtagumpay. Pagsikat ng araw, agad niyang pinuntahan ang kulungan ng kanyang manok. Ngunit napahinto siya. Parang may kakaiba. Ang manok na dati kalmado ay ngayon ay paikot-ikot sa kulungan. Ang apat nitong paa ay tila mas malakas at ang mga kuko nito ay mas matutulis kaysa dati. Bakit parang nagbago ka? Tanong ni Lando. Biglang tumigil ang manok at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay tila nagliliwanag, hindi normal, hindi pangkaraniwan. Kinabahan si Lando ngunit pinilit niyang huwag pansinin iyon. Dumating ang kapitbahay niyang si Nestor. Oy Lando, may laban ulit ngayon sa bayan. Sikat ka na, hinahanap ka ng mga tao. Masayang sabi nito. Sandaling nag-isip si Lando. Naalala niya ang babala ng matanda. Ngunit naalala rin niya ang pera, ang pagkain at ang pangarap niyang makaahon sa hirap. Sige, sagot niya. Lalaban kami. Pagdating sa sabungan, mas marami ang tao kaysa dati. Lahat ay gustong makita ang kakaibang manok. Ngunit bago magsimula ang laban, may napansin ang kalaban. Parang iba na yung manok mo, Lando, sabi nito. Sigurado ka bang ligtas yan? Hindi sumagot si Lando. Nang simula ng laban, agad sumugod ang kalaban. Ngunit ang manok ni Lando ay mas mabilis pa kaysa dati. Isang iglap, 2 galaw, 3 sunod-sunod na atake. Hindi na nakalaban ang kalaban, panalo na naman, sigaw ng Kristo. Ngunit imbes na magsaya ang mga tao, may kakaibang katahimikan. Dahil napansin nila, hindi agad huminto ang manok ni Lando. Patuloy itong umatake kahit tapos na ang laban. Lando, pigilan mo, sigaw ng isang tao. Agad lumapit si Lando at pinigil ang manok. Ngunit nanlaban ito, unang beses niyang naranasan iyon. Halos makalmot siya sa lakas nito. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma rin ang manok. Ngunit ramdam ni Lando, iba na ito. Habang pauwi, hindi siya mapakali. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Hindi mo na makokontrol ang manok. Napatingin siya sa kanyang alaga. Sa unang pagkakataon, natakot siya. At sa dilim ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang kakaibang tilaok, mas mabangis, mas nakakatindig balahibo. Tila simula pa lang ito ng isang mas malaking pagbabago. Ang anino ng kasakiman. Lumipas ang mga araw at lalo pang sumikat si Lando sa buong Samar. Halos araw-araw siyang nasa sabungan at halos lahat ng laban ay panalo. Dumami ang kanyang pera, nakabili siya ng bagong damit at unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Ngunit kasabay ng kanyang pagyaman, may nagbabago rin sa kanya. Hindi na siya ang dating mapagkumbabang magsasaka. Mas naging mainitin ang ulo niya at tila nasanay na sa papuri at panalo. At ang kanyang manok, mas naging mabangis. Isang gabi, habang pinapakain niya ito, napansin niyang hindi na ito kumakain ng ordinaryong feeds. Tinuklaw nito ang isang daga na dumaan at agad itong nilapa. Napaatras si Lando. Hindi ka na normal, bulong niya. Kinabukasan may dumating na mayamang sabungero mula sa ibang lugar. Lando, sabi nito, bibilhin ko ang manok mo, kahit magkano. Napaisip si Lando, napakalaki ng alok, sapat para mabago ang buong buhay niya. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumilawak ng malakas ang kanyang manok, parang tumututol. Nagulat ang lahat. Parang ayaw niyang mahiwalay sa iyo, sabi ng mayamang sabungero. Umiling si Lando. Hindi ko ibebenta, matigas niyang sagot. Ngunit sa totoo lang, hindi niya alam kung siya ba ang may-ari ng manok o siya ang pag-aari nito. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang matandang lalaki. Hindi ka nakinig, sabi nito. Hindi ko kayang tumigil, sagot ni Lando. Ito na ang buhay ko. Napabuntong hininga ang matanda. Unti-unti ka nang kinakain ng kasakiman. At ang manok na yan, lumalakas habang ikaw ay nagiging sakim. Kinabahan si Lando. Ano ang mangyayari sa akin? Tumingin ang matanda sa manok na ngayon ay nakatitig rin sa kanila. Kapag umabot sa sukdulan, may kukunin ito bilang kapalit.
Pagkasabi noon, umalis ang matanda at nawala sa dilim. Naiwan si Lando nanginginig. Habang papasok siya sa kanyang bahay, bigla niyang narinig ang kaluskos sa kulungan. Pagtingin niya, wasak ang bahagi ng kawayan at ang manok wala na. Sa di kalayuan, narinig niya ang isang mabangis na tilaok. Mas malakas, mas nakakatakot, at tila hindi na ito basta manok. Ang gabi ng pangamba, kinabahan si Lando na makita niyang wala na sa kulungan ang kanyang manok. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang tinatanaw ang madilim na paligid ng kanyang bakuran. "Mahal kong Diyos, nasaan ka na?" bulong niya. Kinuha niya ang isang lampara at dali-daling lumabas ng bahay. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa di kalayuan ay naririnig pa rin ang kakaibang tilaok, malalim, mabangis at parang hindi na galing sa ordinaryong manok. Sinundan niya ang tunog papunta sa may kakahuyan. Habang papalapit siya, napansin niya ang mga bakas sa lupa. 4 na marka ng paa, mas malaki kaysa dati. Tila lumaki ang kanyang alaga. Biglang may narinig siyang sigaw. "Lando, tulong!" Napalingon siya. Si Nestor, ang kanyang kapitbahay, ay nanginginig at nakaturo sa likod ng puno. May nakita ako," sabi nito. Dahan-dahan lumapit si Lando at doon niya nakita ang kanyang manok, ngunit hindi na ito ang dating anyo. Mas malaki na ito, mas matangkad at ang 4 nitong paa ay tila mas makapal at mas malakas. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim. May mga balahibo itong nakatayo at ang tilaok nito ay parang ungol ng isang mabangis na nilalang. "Hindi na to normal," nanginginig na sabi ni Nestor. Biglang lumingon ang manok sa kanila, isang matalim na tingin, at sa isang iglap, kumilos ito ng napakabilis. Napaatras si Nestor at nadapa. "Takbo!" sigaw ni Lando. Hinila niya si Nestor palayo habang ang manok ay sumugod, ngunit bigla itong tumigil, parang may pumipigil dito. Tinitigan nito si Lando, parang may pagkilala, parang may ugnayan pa rin. "Umuwi ka." "Pakiusap," sabi ni Lando nanginginig. Sa di inaasahan, umatras ang manok. Unti-unti itong naglaho sa dilim ng kagubatan. Tahimik ang paligid, hindi makapaniwala si Nestor. "Lando, anong klaseng alaga yan?" Hindi makasagot si Lando. Alam niyang hindi na ito basta alaga. Pagbalik nila sa baryo, kumalat agad ang balita. Maraming natakot. May iba na gustong paalisin si Lando. Kinabukasan, nagtipo ng mga tao. "Delikado na yan," sigaw ng isa. "Baka mapahamak tayo." Napayuko si Lando. Alam niyang siya ang may kasalanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa kagubatan, ang manok na may 4 na paa ay muling tumilaok, mas malakas, mas mabangis. At tila handa na itong bumalik, hindi na bilang alaga kundi bilang isang panganib, ang pagbabalik ng halimaw. Nagising ang buong baryo sa isang nakakatindig balahibong tilaok na umalingaw-ngaw sa kadiliman ng madaling araw. Lahat ay napabangon sa takot. Bumalik na yan, bulong ng mga tao. Sa loob ng kanyang bahay, nakaupo si Lando, hindi na nakatulog. Ramdam niya, ang manok niya ay papalapit. Biglang may malakas na kalabog sa labas. Boom! Napasigaw ang mga tao. Paglabas ni Lando, nakita niya ang kanyang kinatatakutan. Ang manok ngayon ay halos kasinlaki ng aso nakatayo sa gitna ng baryo. Ang 4 nitong paa ay nakabaon sa lupa at ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. "Umalis kayo," sigaw ni Lando sa mga tao. "Ako na ang bahala," ngunit hindi ito umatake agad. Sa halip, nakatitig lang ito kay Lando. Parang may gustong ipahiwatig. Dahan-dahang lumapit si Lando kahit nanginginig ang kanyang katawan. "Ako to, si Lando," mahinang sabi niya. "Hindi kita iiwan, pero tigilan mo na to." Biglang tumilaok ang manok, malakas, parang galit na galit. At sa isang iglap, sumugod ito. Napaatras si Lando at natumba. "Lando!" sigaw ng mga tao. Ngunit bago pa siya maabot ng halimaw, biglang may sumigaw. "Tumigil ka!" Lumingon ang lahat. Ang matandang lalaki, nakatayo sa gilid, may hawak na isang maliit na anting-anting. "Panahon na para wakasan ito," sabi ng matanda. Lumapit siya at itinapat ang anting-anting sa manok. Biglang kumislap ang paligid. Ang manok ay napaatras, tila nasasaktan. "Hindi pa huli ang lahat, Lando," sigaw ng matanda. "Ikaw lang ang makakapagpahinto sa kanya." "Napaano ko?" tanong ni Lando. "Kailangan mong piliin," sagot ng matanda. Kasakiman o ang buhay ng mga tao. Napaluha si Lando. Naalala niya ang lahat, ang kahirapan, ang pag-asa at ang pagbabagong nangyari sa kanya. Unti-unti siyang tumayo. Humarap siya sa manok. "Patawad," sabi niya. Sa sandaling iyon, muling sumugod ang halimaw at si Lando ay hindi na umatras. 8. Ang huling sakripisyo. Sumugod ang halimaw na manok kay Lando, mabilis at mabangis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Lando. Nakapikit siya handang tanggapin ang anumang mangyayari. "Patawad," bulong niya. Sa huling sandali, iniabot niya ang kanyang mga kamay, hindi para lumaban kundi para yakapin ang nilalang na minsan niyang inalagaan. Nagulat ang lahat.
Sa halip na umatake, biglang tumigil ang manok sa harap niya. Ilang pulgada na lang ang layo nito. Tahimik. Walang gumaga. Dahan-dahang iminulat ni Lando ang kanyang mga mata. Ang mabangis na titig ng manok ay tila nagbago. Nawala ang galit, napalitan ng kalungkutan. Naalala mo pa ba ako? Mahinang sabi ni Lando. Biglang kumislap ang anting-anting na hawak ng matanda. Ngayon na, Lando, sigaw niya. Hawakan mo siya at pakawala ng kasakiman mo. Hindi nagdalawang isip si Lando, hinawakan niya ang ulo ng manok. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na liwanag mula sa kanyang puso papunta sa nilalang. Napapikit siya sa tindi ng liwanag. Unti-unting nagbago ang anyo ng manok. Ang malalaki nitong paa ay lumiit, ang mabangis nitong anyo ay humupa hanggang sa muli itong naging isang maliit na manok. Apat pa rin ang paa, ngunit hindi na nakakatakot. Napaluha, si Lando. Tapos na ba? Tanong niya. Lumapit ang matanda at ngumiti. Hindi mo pinili ang kasakiman. Yan ang tunay na lakas. Biglang bumagsak si Lando sa lupa, pagod na pagod. Ang buong baryo ay napahinga sa ginhawa. Wala nang halimaw, wala nang panganib. Kinabukasan, nagtipo ng mga tao. Lumapit sila kay Lando, hindi na may galit, kundi may pasasalamat. Salamat Lando, sabi nila. Ngunit ngumiti lang siya. Hindi na ako babalik sa sabungan, sabi niya. Mas pipiliin ko ang tahimik na buhay. Ang manok ay nanatili sa kanyang tabi, hindi na para sa laban, kundi bilang paalala. Paalala na ang kapangyarihan kapag ginamit sa kasakiman ay nagiging panganib. Ngunit kapag ginamit ng tama, ito ay nagiging biyaya. At sa baryo ng Samar, ang kwento ni Lando at ng manok na apat ang paa ay naging alamat, isang paalala sa lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa tamang pagpili. Tapos ang nangyaring kaguluhan sa baryo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga tao. Ang takot ay napalitan ng katahimikan at ang dating mabangis na gabi ay muli nang naging payapa. Si Lando ay nagbago na, hindi na siya pumupunta sa sabungan. Sa halip, mas pinili niyang magbalik sa pagsasaka. Araw-araw makikita siyang nag-aararo ng lupa, kasama ang kanyang simpleng ngiti at tahimik na puso. Ang manok na may apat na paa ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi na ito mabangis. Isa na lamang itong kakaibang alaga, maamo, tahimik at tila may malalim na pag-unawa. Ngunit isang umaga may dumating na bisita sa baryo. Isang lalaki na may dalang balita. Ikaw ba si Lando? Tanong nito. Oo, sagot niya. Narinig ko ang kwento mo, sabi ng lalaki. May mga tao sa bayan na gustong makita ang manok mo. Hindi para sa laban, kundi para pag-aralan. Napaisip si Lando. Hindi niya gusto na muling mapunta sa kaguluhan ang kanyang alaga. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang matandang lalaki ang parehong tumulong sa kanya noon. Mag-ingat ka, sabi nito. Hindi lahat ng interes ay mabuti. May mga tao na gustong gamitin muli ang kapangyarihan. Tumingin si Lando sa kanyang manok. Tahimik lang ito. Ngunit sa kanyang puso, malinaw na ang kanyang sagot. Pasensya na, sabi niya sa bisita. Hindi ko na ipapakita ang manok ko para sa kahit anong pakinabang. Tahimik na umalis ang lalaki. Ngunit habang papalayo ito, may kakaibang ngiti sa kanyang labi, parang may binabalak. Pagsapit ng gabi, napansin ni Lando na tila may nagmamasid muli sa kanyang bahay. Mga aninong gumagalaw sa dilim, napahigpit ang kanyang hawak sa manok. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit mukhang may panibagong pagsubok na paparating. Tunay na kayamanan. Muling nabalot ng kaba ang puso ni Lando nang mapansin niyang may mga aninong gumagalaw sa paligid ng kanyang bahay. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang manok. Hindi ko nahahayaang maulit ang lahat, bulong niya. Makalipas ang ilang sandali, may mga lalaking dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Sila ang mga taong naghahangad na makuha ang kanyang kakaibang alaga. Ibigay mo na lang sa amin ang manok, sabi ng isa. Hindi ka na mahirapan, babayaran ka namin ng malaki. Umiling si Lando. Hindi lahat nabibili ng pera, matatag niyang sagot. Biglang sumugod ang mga lalaki. Ngunit bago pa sila makalapit, tumilaok ang manok. Malakas, ngunit hindi na mabangis. Sa halip, tila may kakaibang lakas na pumigil sa mga ito. Napaatras ang mga lalaki, parang may hindi nila maipaliwanag na takot. Anong klaseng manok yan? Bulong ng isa. Sa sandaling iyon, dumating ang matandang lalaki. Tama na, sabi niya. Hindi niyo pag-aari ang kapangyarihang yan. Biglang umihip ang malakas na hangin at ang mga lalaki ay nagtakbuhan sa takot. Muling natahimik ang paligid. Lumapit ang matanda kay Lando. Natuto ka na, sabi niya. Hindi mo na ginamit ang kapangyarihan para sa sarili mo. Ngumiti si Lando. Mas mahalaga pala ang kapayapaan kaysa sa pera, sagot niya. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa baryo ng Samar.
Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Wala ng takot, wala ng kasakiman. Si Lando ay nanatiling simpleng magsasaka, ngunit masaya. Ang kanyang manok ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang sandata, kundi bilang kaibigan. At ang kanyang kwento ay kumalat sa iba't ibang lugar, hindi bilang alamat ng kapangyarihan, kundi bilang aral. Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o panalo, kundi sa puso na marunong makontento at magmahal. Ang tunay na aral, matapos ang lahat ng laban, takot at kasakiman, bumalik si Lando sa tahimik na buhay sa baryo ng Samar. Hindi na siya nagtangkang ipakita ang kapangyarihan ng kanyang manok sa sabungan at ang alaga niya ay nanatiling kasama niya, hindi bilang sandata, kundi bilang kaibigan at paalala ng kanyang mga natutunan. Ang baryo ay muling payapa at ang mga tao ay natuto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa panalo o pera. Ito ay nasusukat sa puso na marunong makontento, magpakumbaba at magpahalaga sa tamang bagay. Tuwing nakikita ng mga bata ang kakaibang manok, ikinukwento nila ang alamat ni Lando at ang aral na dala nito, na sa bawat kapangyarihan at pagkakataon, ang tamang pagpili at kabutihan ng puso ang pinakamahalaga. At sa baryo ng Samar, ang kwento ng magsasaka at ng kanyang manok na may 4 na paa ay mananatiling buhay. Hindi bilang alamat ng takot, kundi bilang inspirasyon sa lahat.